Lihim na napatawa si Allison dahil halos bumukol na sa pisngi ni Drake ang pagkain sa loob ng bibig. Makahulugang tumingin to sa kanya na parang alam nito na sinasadya niyang gawin. Kahit papano, nakaganti din. Nagdidiwang na sabi niya sa isip. Inabutan naman niya to ng tubig dahil munti ka na tong mabulunan. Napaigtad siya nang maramdamang may kumurot sa hita niya. Tumingin siya kay Drake na kahit nakangiti sa kanya ay nagbabanta ang mga mata. Drake POV. Humanda ka sa aking babae ka mamaya. Tura niya sa isip habang nakatingin dito. Matamis namang ngumiti sa kanya ang babae na halatang iniinis pa siya. After the dinner, nagpunta silang lahat sa living room. Uupo na sana siya sa single couch nang hilahin siya ni Drake paupo sa kandungan nito. Tiningnan niya ito ng masama pero nginisihan lamang siya nito. Ilang na ilang siya sa pwesto niya dahil ramdam niya ang pagkalalaki nito sa kanyang kinauupuan. Kitang-kita naman ni Drake ang pagkailang sa mukha ni Allison sa ginawa niya. Kung kanina ito ang nangaasar sa kanya, ngayon ay siya naman. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit gustong-gusto niyang nakikitang nagagalit to. Gumagaan ang kanyang pakiramdam pag nakikita itong umiiyak na sa galit. Pero may bahagi ng puso niya ang naghahangad na muli itong mahagkan at mayakap. Pinura niya agad sa kanyang puso ang kakaibang damdamin na umuusbong sa kanyang puso para dito. He don't like her. Sa oras na panganak nito ang bata, patatalsikin na niya to sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang magiging anak. Siya na ang gagawa ng paraan para ipaliwanag sa kanyang mga magulang pag tinanong ng mga to kung bakit umalis si Allison sa oras na lumabas ang bata. He'll find a woman na kikilalaning ina ng kanyang anak, yung nabibilang sa kilalang pamilya at hindi katulad ni Allison. Muli niya itong inisihan na lalong kinasimangot ng maganda nitong muka. Pisit ka talagang lalaki ka. Inis na inis na tura niya si isip habang nakatingin dito. Ngising-ngisi pa to sa kanya na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Oh, ang sweet naman talaga ng dalawang to, di ba sweetheart? Ani ni Mama Arabella na bumaling sa papa ni Drake. Ngumiti naman ang papa ni Drake bago masuyong hinalikan sa ulo ang ginang. Kayo ang sweet. Hindi kami, kung alam nyo lang. Anya si isip. Balae, mukhang mabait na bata tong si Allison. Wika ni Mama Arabella. Naku, ay totoo yan. Napakabait ng anak kong yan. Siya ang nagtatrabaho para sa amin ng kanyang kapatid. Trabaho sa umaga, aral naman sa gabi. Kaya proud na proud ako sa anak kong yan. Wika ng kanyang mama na hindi maitago ang pagmamalaki sa tinig. Napapaluha naman siya sa sinambit nito. Really? Halos hindi pala tayo nagkakalayo. Nung nasa ganyang edad ako ay nagtatrabaho din ako para sa pamilya ko at doon ko naman nakilala ang ama ni Drake. Wika ni Arabella na buong pagsuyong tiningnan ng nakangiting asawa. Naiinggit siya sa kaswitan ng dalawa. Kahit may mga edad ng mga to, ay matatag pa rin ang pagmamahalin sa isa't isa. Kayong dalawa, paano kayo nagkakilala? Ang papa ni Drake na matiim na tumingin sa kanya. Kinabahan naman siya dahil hindi niya alam kung anong sasagot. We met sa isang party ng kaibigan ko, Dad. And then, doon na nagsimula ang lahat. Nagustuhan ko siya at nagustuhan niya naman ako. Naramdaman na lang namin pareho na mahal na namin ang isa't isa. Di ba, my love? Pagsisinungaling ni Drake, naniyakap pa siya palapit sa katawan nito. Kaya naman napasandig ang kanyang likod sa matipuno nitong dibdib. Opo, sir. Sagot niya. Ang galing mo talagang magsinungaling, Drake. The best ka. Dugtong niya sa isip. Napatingin naman siya sa kanyang mama. Nakunot ang noong nakatingin sa kanya na parang hindi ito naniniwala sa sinabi ni Drake. May party ka bang pinuntahan, anak? Kunot noong tanong nito sa kanya. Taku, patay ang naglason. Anya sa isip. Isip naman si Allison ang isasagot. May classmate ho akong nag-birthday. Ang pinsan, sinama ho ako. Sakto naman hong sa parting yun andun din si Drake. Anya. Ganun ba? Tumatawang sabi ng mama niya. Mukha namang naniwala to, kaya nakahinga siya ng maluwag. Bagay na bagay kayo. Siguradong pag lumabas ang apo namin kasing ganda at gwapo ninyong dalawa. Nakangiting sabi ng mama ni Drake na animoy nangangarap pa.
Namula naman ang kanyang pisngi na agad namang napansin ng ginang. "You're blushing. Talagang mahal na mahal mo ang aking anak. Ganyan na ganyan ako kay Zach noong bago pa lamang kami." Turaan ng ginang. "My love, pwede mo bang sabihin sa harap nila na mahal mo ko?" Malambing na sabi ni Drake na hinawakan ang kanyang pisngi at iniharap dito. Kitang-kita niya ang pangingislap ng mata nito. At kahit hindi niya nababasa kung anong tumatakbo sa isip nito, she knows na masayang-masaya ito sa ginagawa sa kanya. Nginitian niya ito, ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Sasakyan niya kung anong laro ang niluluto nito. "I love you so much, my love." Anya, na inilapit ang mukha dito, sabay masuyong halik sa labi nito. Nabigla naman to sa kanyang ginawa at parang naengkantong nakatitig lang sa kanya habang nakalapat ang kanyang labi sa labi nito. Pero nanggagantihan na nito ang kanyang halik. Mabilis naman niyang nilayo ang labi dito at matamis ding ngumiti. Kita naman niyang panghihinayang sa gwapo nitong mukha. Sino ngayon ang talo? Sa isip niya o nagwawaging sabi niya sa kanyang sarili. Pero bigla siyang napaigtad nang maramdaman niyang paggalaw ng pagkalalaki ni Drake sa kanyang pangupo. Namimilog ang matang tumingin siya dito. "It's your fault." Bulong nito sa kanya. Umalis siya sa kandungan nito. Excuse me, I need to go to restroom." Pag-aalibay niya para lang makalayo kay Drake. "Okay, iha. Lumakad ka lang sa pasilyong yan pagkatapos lumiko ka at makikita mo ang restroom." Uwi ka ng mama ni Drake. "Gusto mo bang samahan na kita, my love?" Nakangiting sabi ni Drake. "No, hindi na, my love. Kaya ko na." Anya na may fake na ngiti dito. "Excuse me po." Anya na mabilis na tinuntun ang pasilyo. Kailangan niya makatakas kahit sandali kay Drake. Habang tinatulunto ng daan, nakamasid siya sa paligid. Hindi maitatangging napakayaman ng pamilya ni Drake. Mga gamit pa lang sa loob ng mansyon, siguradong hindi na biro ang halaga. Agad naman niyang nakita ang restroom. Pumasok siya sa loob at naisandalang likod sa pinto pagkasara. Hanggang kailan kaya sila ni Drake magpapanggap na mahal ang isa't isa? Natatakot siyang baka tuluyang mahulog ang loob dito. Kahit napakasama ng ugali, hindi naman niya mapigil ang sariling ma-attract sa taglay nitong karisma. Ayaw niyang mahulog ng tuluyan ang sarili dito dahil alam niyang sa huli, siya rin naman ang kawawa. Ilang saglit siyang nagtagal sa restroom hanggang lumabas na siya. Naglalakad na siya pabalik sa living room nang makita niya si Drake na lumabas sa isang kwarto at nakapagpalit na agad to ng damit. Suot na nito ang isang black t-shirt at isang basketball short. "Drake!" Tawag niya dito. Agad naman tong humarap at kunot noong nakatingin sa kanya. "Bakit mo ginawa? Ang laswa mo talaga." Iniis na bulyaw niya dito. "What are you talking about? I'm not Drake." Anito na salubong pa rin ang kilay. "Hoy, ikaw lalaki ka ha? Huwag mo akong pinaglololo ko. Anong hindi ikaw si Drake? Sino ka sa inaakala mo ha?" Anya sa nakapamewang sa harap nito. "I'm Theo." Anito na naghalokip-kip sa harapan niya. Humagalpak naman siya ng tawa sa sinabi nito. Theo daw. At nag-imbento pa rin pangalan. "Hoy Drake, wag mo akong pinagtitripan ha." Nanggigigil sabi niya rito. "Come on. Ipapakita ko sa iyo ang I'm telling the truth." Anito na nagpaulang lumakad pabalik ng living room. Naiiling naman na sinundan siya nito. Gago talagang isang to. Ang lakas ng trip. Bulong niya habang nakasunod dito. Pagdating sa living room, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Drake, nakampanting nakaupo sa couch at si isa pang Drake na katabi naman niya. Maging ang kanyang mama at kapatid ay ganun din ang naging reaksyon. "See? I told you I'm not Drake." Wika ng kanyang katabi. Sasagot na sana siya nang bumukas naman ang pinto ng living room at pumasok ang babaeng kamukhang kamukha rin ni Drake at ng lalaki sa tabi niya. "Hi everyone, sorry I'm late." Wika ng magandang babae na parang modelo ang dating. Mabilis tong nakalapit sa mama at papa ni Drake at humalik sa pisngi. Ganun din kay Drake at sa katabi niyang lalaki. Bago nakangiting bumaling sa kanya. "Hi, you must be Allison. I'm Cassandra's Drake triplets." Nakangiting sabi nito na nakipagbeso-beso sa kanya. "Triplets? May kakambal si Drake?" Anya sa isip. "Hello po sa inyo." Baling naman ni Cassandra sa kanyang mama at kapatid na nakipagkamay sa mga to.
Mukhang gulat na gulat si Allison. Hindi mo ba nasabi sa kanya, Drake, na may dalawa kang kambal? Si Arabella na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Drake. Tumayo naman si Drake at lumapit sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkahilo at bago pa siya mabuwal, nahapit na ni Drake ang kanyang bewang. Nag-aalala ang mukhang nakatingin to sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Sasagot na sana siya nang tuluyang magdilim ang kanyang paningin. At bago tuluyang mawala ng malay, naramdaman niya ang pagsalo ni Drake sa kanyang katawan. Marahan niyang iminulat ang mga mata. Unang tumambad sa kanyang paningin ang kulay puting siling. Bumaba ang tingin niya at nakita naman niya si Drake sa tabi niya. Nakayupyop ang ulo nito sa kama, habang hawak ang isa niyang kamay. Mukhang nakatulog na to sa pagbabantay sa kanya. Nakaharap sa kanya ang mukha nito. Kaya naman napagsawa niya ang paningin sa gwapo nitong mukha. Hindi niya akalain na may mga kakambal pala to. Nakakahiya siya kanina na pagkamalan pa niyang to si Theo at si Cassandra. Parang nakita niya na to kung saan, hindi lamang niya matandaan kung saan. Biglang bumalik sa alaala niya nung una siyang nagpunta sa kumpanya ni Drake. Ito nga pala yung muntika ng makasagasa sa kanya. Tama, si Cassandra nga ang babaeng yun. Kaya pala nung nakita niya to noon, pamilyar ang mukha sa kanya. Yung pala kakambal to ni Drake. Halos iisa lang ang mukha ng mga to. Babae nga lang to. Pero si Drake at si Theo, walang pinagkaiba. Sa katawan, sa tindig at pagsasalita, magkatulad ang dalawa. Hindi lang niya alam kung sa ugali, pareho rin ang dalawa. Bigla na lang siyang nag-collapse kanina. Siguro masyado siyang nabigla sa nalaman. O baka dahil dala na rin ang kanyang paglilihi. Bumalik ang isip niya kay Drake na napakaamo ng muka habang natutulog. Kapit pa rin ito ang kanyang kamay. Lihim naman siyang kinilig. May pagkasweet din naman pala itong tinatago sa katawan. Gumalaw to at tuluyang nagising. You're finally awake. Anas dito. Matagal ba akong nawala ng malay? Yes. Almost 2 hours kang walang malay. I called the doctor but she said na normal lang daw yan. Dahil nasa stage ka ng paglilihi. Ganun ba? Salamat kasi binantayan mo ko, Anya. Hindi kita binantayan. Kararating ko lang tapos nakatulog lang ako. Anito nang umilap ang tingin sa kanya. Uy, talaga? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa binibitawan yung kamay ko? Natatawang sabi niya. Para namang noon lang na-realize ito na hawak niya ang kamay niya. Agad dito yung binitawan at tumayo. Kung ano man yung pumapasok sa isip mo, nagkakamali ka. Nag-aalala ako sa anak ko, kaya kita binantayan. Yun ay dahil sa anak ko at hindi dahil sa'yo. Anito bago mabilis na lumabas sa kwarto at iniwan siya. Para siyang sinuntok sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit siya nasaktan ng ganun. Alam naman niyang wala tong pakialam sa kanya at ang bata lang sa sinapupunan niyang concern nito pero nasaktan pa rin siya sa sinabi nito. Drake's POV. Hindi niya alam pero para din siyang nasaktan sa sinabi niya kay Allison. Nakita niya ang sakit na dumaan sa mata nito sa sinabi niya. Gusto niyang bawiin yung sinabi niya kanina at lumapit dito para yakapin. Pero hindi naman niya kayang gawin. Para siyang biglang naduwag. Totoong nag-alala siya dito kanina nang mawalan to ng malay. Lalo na ng oras ang abuti nito. Kaya naman tumawag na siya sa ubi nito para sabihin ang kalagayan nito. At nakahinga naman siya nang sabihin ng doktor na normal lamang yun maranasan nito dahil sa paglilihi. Kailangan na niyang sabihin ang magiging agreement nila pag nailawalan nito ang anak niya. Siguro kaya lang siya nag-aalala ng sobra dito ay dahil sa kanyang anak. Oo, yun na lang ang paniniwalaan niya. Ayaw na niyang guluhin pa ang kanyang isip. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Ipapasundo na lang niya si Allison kay Jason dahil parang ayaw pa niya itong makaharap ngayon. Pinaharurot niya ang kanyang kotse palabas ng driveway hanggang makalayo na siya sa mansyon. Allison POV. Ito na naman siya sa loob ng bathroom. Pilit sumusuka pero wala namang lumalabas sa kanyang bibig. Nangihinang napasalampak siya sa tile floor ng bathroom. Every morning nararanasan na niya ang ganito, pagkahilo at pagsusuka.
Hirap siyang maglihi at lalong nagpapahirap pa sa kanyang kalooban ay ang hindi pagpapakita ni Drake sa kanya. Pagkatapos ng encounter nila sa bahay ng mamagulang nito 1 week ago, hanggang ngayon ay hindi pa to nagpaparamdam sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng lungkot. Inaamin niya sa kanyang sarili na namimiss na niya si Drake kahit pa napaka-arugante nito sa kanya. Sana magpakita na to sa kanya. She sighed deeply at marahang tumayo. Nakaramdam pa rin siya ng pagkahilo, kaya napakapit siya sa pader. And then the door opened, and she was surprised when she saw Drake standing at door, looking straight into her eyes. She paused and didn't even take a move. "Are you alright?" he asked worriedly, bago lumapit sa kanya at inalalayan siya palabas ng banyo. At inalalayan din siya nitong makaupo sa kama. "Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin?" Anya sa nagtatampong tinig. "Don't act like you miss me. We're not at my parents' house anymore. Don't act like you miss me. We're not at my parents' house anymore." His cold voice said, "Kumusta ka?" "Not feeling well. But it's a normal to a pregnant woman like me." Walang kagana-ganang sagot niya. Hindi ito nagkomento. Sinundan niya to ng tingin ng may kunin tong folder sa ibabaw ng kanyang side table. Pagkatapos ay lumapit to at iniabot sa kanya ang white folder. Nagtataka namang tinanggap niya yun. "Ano to?" tanong niya dito. "Agreement papers. For what?" Nagtataka niyang tanong na nagpalipat-lipat ang tingin sa folder na hawak nito at sa huli. "For you." Malamig na tura nito. "I want you to sign that papers. Because after giving birth to my child, I want you to leave. I will pay you a lot of money, na sobra-sobra pa, para mabuhay kayo ng marangyarang pamilya mo. And I know that the money is very important to you, Allison, especially for your mother. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa trabaho para lang kumita ng kakarampot na salapi." Hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang binigay niya dito. Tumutulo na rin ang kanyang luha sa kanyang pisngi. "How could you say that to me? Ang kapal ng mukha mong pagsalitan ako ng ganyan. Hindi porket mahirap lang ako. Ganyan mo na akong tatratuhin. Anong tingin mo sa akin? Palahi ang aso, ha? Na pag nakuha mo na yung gusto mo, basta mo na lang itatapon. Siguro kung may aso sa ating dalawa, ikaw yun. Dahil asal kali ang ugali mo. Napakasama mo, Drake. Walang kasing sama ang ugali mo. At sa tingin mo ba papayag ako sa gusto mong mangyari?" "Sorry, pero hindi." Malakas niyang sabi. Kita niya ang gumuhit na galit sa mukha nito. Hinawakan siya nito sa magkabila niyang braso at nanlilisik ang matang tumingin sa kanya. "Don't try me, Allison, because you don't know me. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa taong kumakalaban sa akin. I can do whatever I want at kaya ko ring sirain ang buhay mo sa isang pitik lang." Galit na tura nito na marahas siyang binitawan. Lalo naman siyang napaiyak sa sama ng loob at galit. Ang pagkamis na nararamdaman niya at pagkasabik ng makita to ay naglahong parang bula at napalitan ng puot para dito. "So just do what I say. Sign these agreement papers. And that's it. Wala tayong magiging problema." Anito na inabot sa kanyang isang ballpen. Sumusukong tinanggap niya yon at nanginginig ang kamay na binuklat niya ang folder. Hindi na rin siya nakaksaya pa ng oras na basahin pa ang nakasulat dun. Mabilis niya yung pinirmahan. Kinuha naman yun ni Drake sa kanya, na ngayon ay maaliwalas na ang muka. "Good girl. Masunurin ka naman pala. And don't forget to take your vitamins para healthy si baby." Nakangiting tura nito bago yumuko at mabilis siyang hinalikan sa labi. Hindi na rin niya nagawang magprotesta dahil mabilis din itong tinapos ang halik at tinungo na ang pinto at lumabas. Naiwan siyang patuloy na umiiyak habang nakahawak ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan. "Siguro, baby, paglamas mo lagi ka ring umiiyak katulad ni Mommy. Kasi sabi daw ng matatanda, pag pinaglihi sa sama ng loob maligalig." Umiiyak na tura niya sa isip. "Pero hindi ako papayag na paghiwalayin tayo ng daddy mo, anak. Darating ang araw na pagsisisihan niya tong pananakit niya sa akin.
at pagsisisihan niyang masasakit na salitang binitaho niya sa akin. At pag dumating ang araw na yon, titiyakin kong siya naman ang iiyak. Mariing tura niya habang umiiyak. Drake POV. Magaan ang dibdib na sumakay siya sa backseat ng magara niyang Lamborghini. Mukhang magandang mood mo, Chairman. Tanong sa kanya ni Jason habang nakatingin sa rearview mirror. Yes, I feel better dahil pinirmahan na ni Allison ang agreement papers. Makukuha ko na ng buong buo ang custody ng anak ko. Sagot niya. Lihim namang nagtagis ang bagang ni Jason sa narinig. Paano si Allison? She will live with the money at wala na akong pakialam kung saang lupalop siya magpunta. All I care is my child. Paano kung may ibang lalaking sumalo sa kanya? Papayag ka ba, Chairman? Hindi agad siya nakaimik sa tanong nitong yun. Hindi niya alam kung handa ba siyang makita si Allison sa piling ng ibang lalaki. Pero itinaas pa rin niya ang kanyang ego at sinagot ang katanungan nito. Of course, I don't care kahit kaninong Poncio Pilato siya mapunta. Ang mahalaga na sa akin ang anak ko. And I've stopped asking me a lot of nonsense question. Let's go. Malilate na ako sa meeting ko with Mr. Sanchez. Naiinis na tura niya. Minuway na ni Jason ang makina at isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Allison POV. Ihip ng hangin na tumatama sa kanyang mukha. Malalakas na tawanan ng mga batang naglalaro sa park kung saan siya naroon. At ang mga magkakapareha na animoy lalanggamin na sa kasutan. Walang problema. At walang mabibigat na dinadala. Wala sa sitwasyong kinalalagyan niya. Paano ba siya nasadlak sa ganitong sitwasyon? Napaka-normal ang buhay niya noon. Trabaho at pasok sa school ang inaatupag niya. Pero ngayon, she carry a baby of the most arrogant man in this world. And the most bad person she ever met. Ang lalaking sobrang nanakit sa puso at damdamin niya. Tumulo ang 2 butil ng luha sa kanyang pisngi. At mabilis naman niya yung pinahid. Hanggang isang bola ang tumama sa kanyang paa. Habang-habol naman yun ng isang batang lalaki na tumatakbo palapit sa kanya. Kinuha niya ang bola at nakangiting tumingin sa cute na bata. Hi, this is yours? Nakangiting tanong niya. Gumiti ito at lumabas ang 2 malalalim nitong dimple sa magkabila nitong pisngi. Habang nakatitig sa mukha ng bata, parang pamilyar sa kanyang mukha nito, na parang nakita na niya ito kung saan. Yes, that's mine. Can I get? Anito sa kanya. Of course, here. Anya na inabot dito ang bola. May I know your name? Tanong niya sa bata. Yeah, I'm Kevin. Sagot ng bata na tumabi sa pagkakaupo niya sa bench. Oh, hi Kevin. I'm Ate Allison. Anya na nilahad ang kamay dito. Tinanggap naman ng maliit itong kamay, ang nakaladyang palad, sabay ngiti ng malawak. Lalo naman tong naging super cute sa paningin niya. Hindi niya tuloy mapigilang pisilin ang pisngi nito. Ang cute mo? Maganda't gwapo rin siguro ang mommy at daddy mo. Nakangiting sabi niya. Bigla namang nalungkot ang mukha nito sa sinabi niya. I don't have mommy. I only have my daddy. Malungkot na sabi nito habang nilalaro-laro ang bola sa mga kamay niya. Because my ayas told me I'm bad, so mommy left me. Dagdag nito sa malungkot na tinig. What? No, you seem so nice. Don't believe your yaya, okay? Dahil kung may bad sa inyong dalawa, siya yun. Kasi kung ano-anong masasama ang sinasabi niya sa'yo. Come, I want to give you a hug. Anya na binuka ang 2 braso. Sumunod naman to sa sinabi niya. Magaan ang loob niya sa bata, kaya kung sino mang yaya nito ang nagsabing bad to, gusto niyang pilipitan ng dila. Naisip niya ang bata sa kanyang sinapupunan. Lalo siyang naging determinadong hindi gawin ang kagustuhan ni Drake. Ayaw niyang matulad kay Kevin ang kanyang magiging anak. Walang inang gumagabay. Kevin! Tawag ng isang babae na nakasuot ng nanny's uniform. Kumalas si Kevin sa pagkakayakap sa kanya at tumingin sa papalapit na babae. Nasa hinuha niya ay matanda lamang sa kanya ng 2 taon. Don't talk to stranger, sabi nito na hinila si Kevin sa kanya. At sino ka naman? Bakit mo yakap ang alaga ko? Mataring na sabi nito sa kanya. Ikaw pala ang yaya ni Kevin. Tumayo siya at hinarap to. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo sa batang to? Hindi mo ba alam na nakakaapekto yung mga maling sinasabi mo sa kaisipan niya? Ano bang sinasabi mo ha? At saka sino ka ba?
Mataray na sabi nito sa kanya. Aba, mataray. Kaibigan ako ng daddy niya. Bakit may angal ka? Anya na pinandilatan to ng mata. Naku, sana wag na nitong itanong ang pangalan ng daddy ni Kevin. Kung bakit naman kasi hindi ko na itanong dito ang pangalan ng ama nito. Nakita naman niya sa mukha ng yaya nito ang pagkatakot. Kaibigan po pala kayo ni daddy? Ani Kevin sa kanya. Ha? Oo, nakangiwing sabi niya. Maniwala ako sa'yo. Bakit ngayon ko lang kayo nakita? Ang mga kaibigan ni Sir Teo, kilala kong lahat maliban sa inyo. Ani to sa kanya. Napatingin naman siya kay Kevin na nakamata rin sa kanya. Paano? Sa labas kami nagkikita. Busy kasi ako, kaya hindi ako nakakapunta sa bahay ni na Kevin. Anya na napakagatlabi. Sinungaling, tinig sa isip niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nalatang hindi pa rin naniniwala sa kanyang sinasabi. Sige, ganito na lang. Tatawagan ko na lang ang daddy ni Kevin para maniwala kang friend kami. Sandali. Anya na aktong kukunin ang kanyang cellphone nang pigilan siya nito. Kitang-kita naman niya ang pag-aalala sa mukha nito. Kaya napangiti siya. Tagumpay ang kanyang kasinungalingan. Hindi ko na po uulitin. Anito sa kanya. Kay Kevin ka mangako. At bawiin mong lahat ang sinabi mo sa kanya. Sumunod naman agad to at hinarap si Kevin. Sorry na Kevin. Hindi naman totoo yung mga sinabi ko sa'yo ha. Mabait ka, okay? Hindi ka bad. Si Yaya ang bad. Napapangiti naman siya habang pinapanood ang dalawa. Alam niyang masama ang magsinungaling, pero kung alam mo namang nakakabuti naman yun sa iyong kapwa, bakit hindi mo gawin? Pagkatapos humingi ng sorry ng yaya ni Kevin, maging sa kanya, nagpaalam na ang mga to. Siya naman ay muling naupo sa bench at nagpalipas pa ng ilang minuto sa park. Allison? Nilingon niya ang tumawag sa kanyang pangalan at parang tumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo nang makita kung sino to. Papa? Bulalas niya. Tiningnan niya to mula ulo hanggang paa. Parang namamalikmata lamang siya sa kanyang nakikita. Naka-formal suit to na animoy nag-oopisina. Lumipat ang tingin nito sa suot nitong relo na alam niyang hindi biro ang halaga. Pati ang ayos at itsura nito malayong malayo sa dati nitong itsura. At sa tingin niya, bumata to ng maraming taon. Lumapit to sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Iniyuko niya ang ulo para hindi nito makita ang namumuong luha sa kanyang mata. After 3 years, muli itong nagpakita sa kanya na sa tingin niya ay may malaki ng pagbabago sa buhay nito. Kumusta ka na anak? Tanong nito sa mababang tinig. Bakas din sa boses nito ang katuwaan. Nanatili lamang siyang tahimik at wala siyang maabuhat na sasabihin. Nangingibabaw ang sama ng loob niya dito sa pag-iwan nito sa kanila. Allison, bakit ka nagbalik? Anak, patawarin mo ako sa pag-iiwan ko sa inyo. Pinuntahan ko kayo sa dati nating bahay pero umalis na raw kayo roon at walang makapagsabi kung saan kayo lumipat. Kaya nagbayad ako ng tao para hanapin kayo anak. Itinaas niya ang tingin at tumutulo ang kanyang luhang tumingin dito. Sabing ngiti ng nakakainsulto. Patawarin? Sa tingin mo ba papa ganun kadaling gawin yun? Turan niya habang tumutulo ang kanyang luha. Pagkatapos mo kaming iwan at iwanin sa akin lahat ng responsibilidad na ikaw dapat ang gumawa. Ngayon hihingi ka ng tawad sa kasalanan mo. Anya napigil ang galit sa tinig. Kita niya ang pagbahid ng lungkot sa mga mata nito. Nagbalik na ako anak. Babawi ako sa inyo ng mama at kapatid mo. Napaka-imposible mo papa. Umiiling na sabi niya. Allison anak, kaya ko na kayong buhayin ngayon. Maayos na ang buhay ko. Kaya ko nang ibigay lahat ng gusto ninyo. At kaya ko na rin ipagamot si Linda, ang mama mo. Banggit ito sa pangalan ng kanyang mama. Bakit? Saan mo kinuha ang yaman mo ha, papa? Nagyuko ng ulo at hindi siya sinagot. Inalis niya ang tingin dito at tumingin sa malayo. Ano kayang magiging reaksyon ng kanyang mama pag nalamang nagbalik ng kanyang ama? Anak, anas nito. Tumayo siya at akma ng aalis. Nang hawakan nito ang kanyang braso na agad naman niyang binawi dito. Hindi ko pa kayang patawarin ka. At nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag ka munang papakita kay mama.
Sabi niya na hindi humaharap dito. Lumakad to sa harap niya at inilagay sa kamay niya ang isang calling card. Kapag kailangan mo ako, anak. Kapag kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lamang ako. At huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapakita sa mama mo hanggat hindi mo ako napapatawad. Sabi nito, bago siya tinalikuran at naglakad na palayo. Tumutulo ang kanyang luha habang nakasunod ang tingin dito. Kahit pala napakalaki ng kasalanan nito sa kanya, pati sa kanyang mama at kapatid, mahal pa rin niya to. Gusto niya tong yakapin. At pigilang umalis pero hindi niya magawa. Dinidikta ng isip niya na wag tong patawarin. Pero ang turo ng puso niya ay muli itong tanggapin. Nangihinang muli siyang umupo. Papa, mahinang anas niya habang nakasunod ang tingin dito hanggang mawala na to sa kanyang paningin. Pinahid niya ang kanyang luha at ipinasok niya sa kanyang bulsa ang calling card na binigay nito. Nagpalipas siya ng ilang oras sa parking hanggang paunti-unti na ang tao doon at siya na lamang ang natira. Madilim na ang langit nang lisanin niya ang park. Dahil nasa loob lang ng subdivisyong tinitirhan niyang park, nilakad na lamang yun pauwi. Drake POV. Saan siya nagpunta? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Galit at may halong pag-aalalang turan niya. Sakto, 6:00 na ng gabi. Pero wala pa to. Hindi niya mapigilang matakot at mag-alala. Nag-away sila kanina. Ayaw niyang isipin na baka umalis to at baka hindi na bumalik. Hindi niya matatanggap pag nangyari yun. Paano ang anak niya? Anak mo lang ba o pati si Allison? Natatakot kang mawala siya sa'yo, hindi ba? Uwi ka ng munting tinig sa isip niya. Ang sabi niya magpapahangin lamang siya. Huwag kang mag-alala, Drake. Pauwi na rin siya. Uwi ka ni Aling Linda. Napatingin sila sa pinto ng bumukas yun. At pumasok si Allison. Para namang may sariling isip ang kanyang mga paa. At mabilis na naglakad siya palapit dito. Sabay kabig at yakap dito ng migpit. Sa pagkakadikit ng kanilang katawan, parang napalis lahat ng galit at pag-aalala niya. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam pagkakita dito. Allison POV. Pagpasok niya ng pinto, nagulat siya nang bigla na lang siyang lapitan at yakapin ni Drake. Hindi siya makakilos at parang tuod lamang habang yakap nito. Takang-taka siya sa ginawa nito. Nang makabawi sa pagkabigla, bahagya niya itong tinulak at kumalas sa pagkakayakap nito. Napasulip siya kay Jason na hindi maitago ang pagtatagis ng bagang. Bakit ngayon ka lang? Galit na turan ni Drake na biglang nagbago ang mood. Nilampasan niya to at hindi pinansin. Lumapit siya sa kanyang mama at nagmano dito. Kawaan ka ng Diyos, anak. Bakit ngayon ka lamang umuwi? Iniiwas niya ang tingin dito. Ayaw niyang makita nito ang kanyang mata na alam niyang namamaga sa pag-iyak. Magtatanong lamang to sa kanya at iyon ang ayaw niyang mangyari. Ayaw niyang malaman nito na nakita niyang kanyang papa. Hindi ko na ho namalayan yung oras. Sige ho't magpapahinga na ho ako. Anya na tinalikuran to. Allison, kinakausap pa kita. Singhal sa kanya ni Drake, pero hindi na niya to pinansin. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa hagdan. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, hindi niya mapigilan ng muling mapaiyak. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Drake. Magsasalita sana to pero hindi na natuloy. Hindi na rin niya naitago dito ang kanyang mga luha. Lumapit to sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at inaharap dito. Pinahid din ang daliri nito ang kanyang luha. Anong nangyari? Nag-aalalang sabi nito na baka sa mukha ang pag-aalala sa kanya. Nakatitig siya sa mata nito. Parang hindi si Drake ang kaharap niya. Para tong ibang tao na nag-aalala sa kanya. Wala ang bangis sa mukha nito na lagi niyang nakikita sa tuwing nagtatalo sila. Lalo tuloy siyang napaiyak. Bubuntong hininga naman to bago siya kinabig at muling niyakap. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Makakasama sa baby natin yan. Nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi siya umimik. Bagkus pinulupot niya ang kanyang dalawang braso sa katawan nito at inihimlay niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Nagbibigay ng ginhawa at gaan sa kanyang dibdib at pakiramdam ang yakap nito. Feeling niya nawawalang problema at isipin niya. Hanggang patuloy naman ito sa paghaplos sa likod ng ulo niya. Pakiramdam niya, idinuduyan siya sa mga haplos ito
Kaya naman namigat ang talukap ng kanyang mata at nakaramdam ng antok. Pinikit niya ang kanyang mata at tuluyan na nakatulog sa balikat ito. Drake POV. Hindi niya alam pero parang nasasaktan siya. Alam niya kahit hindi ito magsalita, may mabigat tong dinadala. Naramdaman niya ang pagbigat ng ulo nito sa kanyang balikat hanggang sa nakatulog na to. Hinawakan niya ang ulo nito at maingat tong iniga. May bakas pa ng luha sa pisngi nito, kaya naman pinahid niya yun at napatitig siya sa maamo at maganda nitong mukha. At lalong hindi niya maintindihan ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa pagkakatitig dito. Ipinilig niya ang ulo. Hindi niya pwedeng maramdaman to. Hindi kay Allison at hindi sa kahit na kaninong babae. Ayaw niyang magmahal dahil ayaw niyang matulad sa kanyang kakambal na si Theo na nagdusa sa pagkabigo sa isang babaeng labis itong minahal. Nasaksihan niya ang pagdurusa ng kapatid at sa mga panahong yun, ipinangako niya sa sariling hindi siya matutulad dito. Hindi siya magmamahal. Inalis niya ang tingin kay Allison at tumayo. Inabot niya ang kumot at kinumutan to. Bago siya lumapit sa pinto at lumabas, kung ano tong nararamdaman niya ay kailangan na niyang pigilan. Hindi niya hahayaang mahulog ang loob dito. Anak lamang niya ang kailangan niya at hindi niya ito kailangan sa kanyang buhay. Allison POV. Naalimpungatan siya sa pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya. Kaya naman marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa paningin niya ang kanyang mama. Nakaupo ito sa gilid ng kama habang nakatingin sa kanya. Mama? Anas niya na bumangon sa pagkakahiga at isinandal ang likod sa headboard. Hindi siya makatingin dito ng diretsyo dahil natatakot siyang makita nito sa kanyang mga mata na may itinatago siya dito. Ayaw pa niyang malaman nito na nagbalik ng kanyang papa. Alam niyang hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin ito ang kanyang papa at ang kinakatakot niya ay muling masaktan to. Ayaw niyang makita tong umiiyak dahil lang sa kanyang ama. May problema ka ba, anak? Anito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Inabot din ito ang kamay niya at ipinatong sa kandungan nito habang nakakulong sa palad nito. Wala po, masama lang po yung pakiramdam ko, mama. Pagsisinungaling niya. Wala na siyang ginawa sa maghapong to kundi magsinungaling. Grabe, makasalanan na siya. Okay lang yan. Kung alam mong yun ang makakabuti para sa kanya, di bali nang magsinungaling ka. Huwag lang muling masaktan si mama. Ngumiti ito at bahagyang pinisilang kanyang palad. Alam mo ba nung naglilihi rin ako sa'yo? Sobrang pinahirapan mo rin ako noon. Napakasera ng pagbubuntis ko. Yun siguro ang namana mo sa akin. Nakangiting tura nito. Namana ko nga po siguro to sa inyo. Ako naman ang pinapahirapan ni baby. Alam mo, naalala ko pa noon. Ang papa mo, sobra niya akong inaasikaso. Natataranta siya sa tuwing masusuka at mahihilo ako. Ayaw na ayaw niyang nakikita akong nahihirapan ng mga panahong yun. Nangingislap ang matang kwento nito. Lalo naman siyang kinain ng kanyang konsensya at inalis ang tingin dito at binaling sa iba. Nagigilty siya sa paglilihim dito. Siya nga pala, nagpahanda si Drake ng pagkain sa ibaba. Kaya mo bang bumaba para doon kumain? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Umiling na lamang siya bilang tugon. Siya, sasabihin ko kay Drake na siya na lang magdala ng pagkain mo dito. At kung maaari, kumain ka ng marami. Nangangayayat ka na. Tura nito na tumayo na. Pwede po bang kayo na lang magdala ng pagkain ko? Sige, bababa lang ako at ako'y kukuha. Tura nito bago lumapit sa pinto at lumabas. Sorry, mama. Anya sa isip habang nakatutok pa rin ang tingin sa pintong nilabasan nito. Napahawak siya sa kanyang ulo nang makaramdam ng pagkahilo. Nahihirapan na siya sa kanyang paglilihi pero wala naman siyang magagawa kung hindi ang magtiis. Nakapikit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Hindi na siya nag-abalang magmulat dahil alam naman niyang ang mama niya yun. Narinig niya ang muling pagsara ng pinto at naramdaman ang paglunto ng kama. Are you alright? Tinig na biglang nagpamulat ng kanyang mata. Salip na mukha ng kanyang mama ang kanyang makita. Ang gwapong mukha ni Drake ang bumungad sa kanya. Drake? Bulalas niya. Tumaas naman ang kilay nito at nagtaka sa reaksyon niya. Para kang nakakita ng multo.
Alam kong ayaw mo akong makita pero hindi pwedeng hindi ka kumain. Sabi ng mama mo ayaw mo raw kumain. Anito bago pinatong sa kama ang hawak na tray ng pagkain. Naku, alam niya kung kanino siya nagmana ng pagiging sinungaling. Ang mama talaga niya, wala naman siyang sinabi na ayaw niyang kumain. Ang sabi niya, ito ang gusto niyang magdala ng kanyang pagkain. Hindi naman niya ito masisisi. Baka ramdam din ito ang lamig sa pagitan nila ni Drake. Tutunga ka na lang ba dyan o kakain ka? Kumain ka na, kasi nagugutom na si baby. Tura nito na umusod sa tabi niya. Kinuha nito ang kutsara na may lamang mainit na soup. Iniumang sa bibig niya ang kutsara. Ibinuka naman niya ang bibig para tanggapin ang sinusubo nito. At nagustuhan niya ang lasa. Masarap. Ako ang nagluto niyan. Masarap ba? Anito na hinihintay ang magiging reaksyon niya. Ang sweet naman. Nagawa pa siyang ipagluto? Sana lagi ka nalang ganyan. Mabait at walang sumpong. Walang lasa. Pagsisinungaling niya. Kita naman niya ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Sumalok ito ng soup at bago tinikman, sabay tingin ng masama sa kanya. Sinungaling. Masarap naman Naiinis sa sabi nito. Akin na nga to. Kung ayaw mo magpapaluto na lang ko ng pagkain mo kay mama. Inis na tura nito na binagsak ang spoon sa tray at akmang bibit-bitin na yon. Maagap naman niya yung pinigilan. Sandali. Joke lang, ito naman mainit agad ang ulo. Kakainin ko na. Ang sarap Natatawang sabi niya na naaaliw sa itsura nito. Para tong batang madaling magtampo. Talaga, masarap? Anito na napalitan ng galak ang tinig. Oo nga. Anya na kinuha ang kutsara at nagsimula ng kumain. Muli na naman tong naupo sa tabi niya at pinagmasdan lamang siya habang kumakain. Naiiling laman siya sa mga tingin nito. Hanggang maubos niya ang soup, nakatingin pa rin to sa kanya at namumula na ang kanyang pisngi sa pagkailang dito. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya. Umiling ito bago ngumiti, kaya lumabas ang maputi at pantay-pantay nitong ngipin. At sa ngiting yun, munti ka nang matunaw ang kanyang puso for the first time. Nakita niya ang totoong ngiti nito. Ngiting hindi nakakainsulto. Grabe, lalo tong gumwapo sa paningin niya. Ang cute mo pag kumakain ka, habang namumulang yung pisngi. Nakangiti pang sabi nito. Lalo naman siya nag-blush sa sinabi nito. Nayuko din niya ang ulo. Mas lalo tong umisod sa tabi niya. Nagulat pa siya nang hawakan ng isang kamay nito ang kanyang baba at iharap siya dito hanggang magtama ang kanilang paningin. Alam mo bang matagal ko na ulit tong gustong gawin? Anito na bumaba ang tingin sa kanyang labi. Bumibilis naman ang tibok ng puso niya na parang may 100 kabayo ang nagtatakbuhan sa loob ng dibdib niya. Ibinuka niya ang labi para magsalita, pero wala namang tinig na lumalabas mula ron. Nablangko pati ang isip niya sa pagkakalapit nila at pati dila ay umurong na rin. Nakita niya ang pagbaba ng labi nito sa nakaawang niyang labi. Para namang may sariling isip ang kanyang mga mata at kusa yung pumikit hanggang sa tuluyang maglapad ang labi nila. Marahan at mabini ang paraan ng paghalik nito. Wala ang dating marahas na paghalik nito sa kanya. Ngayon napakasuyo at puno ng pag-iingat, kaya naman namalayan na lang niyang tinutugunan niya ang halik nito. Ikinawit din niya ang braso sa batok nito. Tumagal ang halik na pinagsaluhan nila na halos pangapusan na sila pareho ng hininga bago nito pakawala ng kanyang labi. Hindi naman siya makatingin dito ng diretsyo at kahit hindi siya humarap sa salamin, alam niyang pulang-pula ang kanyang muka. Magpahinga ka na. Anito na tumayo at kinuha ang tray at ipinatong yun sa side table. Pagkatapos ay muling tumabi sa kanya at hinila siya pahiga. Nakulong siya sa bisig nito habang nakaunan sa isa nitong braso ang kanyang ulo. Hindi niya maintindihan ang sarili sa estrangherong nararamdaman niya ngayon. Masarap sa pakiramdam niya ang makulong sa bisig nito, ang umunan sa braso nito at ang sobrang pagkakadikit ng katawan nila. Naririnig niya ang pagbuntong hininga nito. Pakiramdam niya ay may malalim din tong iniisip. Matulog ka na, Ali. Tura nito sa paos sa tinig. Masarap sa pandinig niya ang paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya at lihim siyang kinilig doon. Ayaw man niyang aminin sa sarili pero umiibig na yata siya dito kahit mali at hindi tama. Bigla, nahalinhina ng lungkot ang kanyang puso
nang maalala ang mga sinabi nito. Ang masasakit na salitang sinabi nito sa kanya. Tapos hahalik-halikan siya dito pagkatapos ng lahat ng yun. Napalitan ng inis ang kanyang nararamdaman. Kaya naman mabilis siyang bumangon at ubod ng lakas na itinulak to. Dahil sa malaki tong tao at nasa gilid pa ng kama, nawalan to ng balanse at nahulog sa sahig. Anong problema mo? Buliyaw nito sa kanya habang tumatayo na sa puwang balakang. Napangisi naman siya. Lumabas ka na ng kwarto ko. Gusto ko nang magpahinga. Paalisin mo lang pala ako, bakit kailangan mo pa akong itulak? Salubong ang kilay na sabi nito. Sabi ni baby, itulak daw kita para makaganti naman ako sa'yo. Nakangising sabi niya. Lalo namang nag-isang guhit ang kilay nito. Pati bata dinamay mo pa. Dinampot nito ang tray bago binuksan ang pinto. Pero bago ito lumabas, muli itong humarap sa kanya. Siya nga pala, sabi din ni baby, hindi marunong humalik ang kanyang mommy. Sabi nito bago mabilis nang lumabas. Namumula ang pisnging dinampot niya ang unan at ibinato sa pinto. Buisit, inis na tura niya. Allison POV. It is a good Friday morning at katulad ng isang magandang umaga, maganda rin ang pakiramdam niya ngayong umaga. Nakatayo siya sa tapat ng bintana ng kanyang kwarto habang nakatanaw sa labas. Iginala niya ang tingin sa labas ng bintana. Sumagi sa isip niya ang tagpo nila ni Drake nung nakaraang gabi. Gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi sa tagpong naalala. Ang matamis na halik na pinagsaluhan nila, pero agad ding nawala ang kanyang ngiti at napalitang simangot. Hindi daw ako marunong humalik. Pag ako natuto, huyo ka talaga sa akin. Nakasimangot na bulong niya. At paano ka naman matututo, Aber? Sabi ng munting tinig sa isip niya. Napahalukip-kip siya habang tulis na tulis pa rin ang nguso sa pagkasimangot. At bigla siyang napangiti nang may pumasok na munting idea sa kanyang isip. Alam ko na. Makikita mo, Drake. Sa susunod na halikan mo ako, magugulat ka. Parang lokalokang sabi niya habang pigil ang malakas na tawang gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Naputol ang pag-iisip niya sa mga katok ng nasa likod ng pinto. Umalis siya sa tapat ng bintana at naglakad palapit ng pinto para pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Nang babuksan niya yun, nabungaran niya ang mukha ng kanyang mama. At sa pagkakakita ng mukha nito, sumagi na naman sa isip niya ang pagkikita nila ng kanyang papa. Nakokonsensya siya dahil hindi pa niya yun magawang sabihin sa kanyang mama. Natatakot kasi siyang muli na naman itong masaktan. At higit sa lahat, baka makasama lamang sa kalusugan nito pag sinabi niyang nagbalik na ang kanyang papa. Mama, mahinang bigkas niya. Mamaba ka na at mag-almusal ka na. Nagbilin si Drake na susundin ka ni Jason. Dahil bibili kayo ng wedding ring. Anas naman ang kanyang mama. Napaismid naman siya sa pagbanggit nito sa pangalan ni Drake. Naiinis pa siya sa lalaki. Ayaw pa niya itong makita. At saka may pupuntahan siya. Kailangan niyang magawa ang kanyang bright idea para matutong humalik. Allison, hoy! Pukaw ng kanyang mama sa kanya. Natulala ka na dyan, ano bang iniisip mo? Tanong pa nito. Wala po. Sige po, susunod na po ako sa ibaba. Pilit ang ngiting sabi niya. Nagtatanong pa rin ang mga matang tumanguto sa kanya bilang tugon. Bago siya tinalikuran, muli niyang sinara ang pinto at naisandalang sarili doon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. 1 week na lang ikakasal na sila ni Drake. At habang papalapit ang araw na yon, lalong tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Sumagi sa isip niya ang agreement papers na pinapirmahan nito sa kanya. Ipinilig niya ang ulo. Tsaka na muna niya iisipin ang bagay na yun. Total malayo pa naman. May kailangan pa siyang gawin at matutunan. Pagkatapos niyang kumain ng umagahan, gusto namang dumating si Jason para sunduin siya. Magandang umaga, Aling Minda. Allison, bati sa kanila ni Jason. Ninitaan lamang niya ito bilang tugon. Magandang umaga naman sa'yo, iho. Nag-almusal ka na ba? Tanong ng mama niya. Tumingin muna sa kanya si Jason bago to nagsalita. Kumain na ho, Aling Minda. Salamat po. Magalang na tugon nito. Napabuntong hininga siya. Wala siyang masabi sa kabaitang pinapakita ni Jason. Kung natuturuan nga lang sana ang puso, baka sinabi na lang niya sa kanyang sarili na ito na lang ang mahalin at hindi ang walang pusong si Drake. Magalang at mabait si Jason, nakabaliktaran ng boss nito na palaging nakaangil sa kanya.
Muli siyang napabuntong hininga bago siya tumayo mula sa pagkakaupo. Maiwan ko muna kayo, paalam niya. Ngumiti naman si Jason at bagyang niyukod ang ulo bilang pagtugon sa sinabi niya. O siya, bilisan mo Allison at ang hindi naman maghintay ng matagal si Jason. Uwi ka ng mama niya. Okay ho, sagot niya. Don't mind me. Take your time, Allison. Nakangiting sabi nito. Tumango siya bago tuluyang iniwan ang mga ito. Paakit na siya ng hagdan nang makita niyang dali-daling bumababa ng hagdan si Melvin. Nakasuot na to ng school uniform na hindi pa ayos sa pagkakabutones. Magulo pa ang basa nitong buhok. Lalampasan na sana siya nito nang hawakan niya to sa braso. Teka. Papasok ka ng ganyan ng itsura mo? Okay na to ate, late na ako sa school eh. Sagot naman ito na pilit inaagaw ang braso sa kanya. Tumaas ang isang kamay niya at pabiritong binatukan. Aray ko naman ate. Nakasimangot ang mukhang sabi nito habang kakamot-kamot ang ulo. Kasalanan mo kung bakit ka late. Kung inagahan mo ng gising di sana nasa school ka na. Anya na yung muko para ayusin ang pagkakabutones ng uniform nito. Sinuklay naman niya ng kanyang kamay ang buhok nito. O ayan, okay na sige na. Pumunta ka na sa kusina at kumain ka na. Hindi magandang pumasok sa school nang hindi kumakain. Opo ate. Anito na sumaludo pa sa kanya. Bago siya mabilis na iniwan. Nakangiti naman niya to ang sinunda ng tingin. At nakita naman niyang mula sa kusina lumabas si Jason. Pagkakita dito, madali na siyang tumalikod at nagsimulang umakyat sa hagdan. Hindi naman nakaligtas sa kanya ang dumaang lungkot sa mata nito. Pero hindi na niya yun pinansin pa. Alam niyang ramdam nito na iniiwasan niya to. Pero sa tingin naman niya, mas mabuti na rin yung ganito. Kaysa naman mas lumalim pa ang nararamdaman nito sa kanya. Pagkatapos niyang maligo, tinuyunan niya ang sarili bago sinuot ang maternity dress na binili nila ng kanyang mama. Kulay lavender yun na umaabot hanggang sa kanyang sakong. Naglagay lamang siya ng powder sa kanyang muka at lip gloss. Nang gustong maayos ang sarili, bumaba na siya at naabutan naman niya ang kanyang mama na abula sa pagpupunas ng bintana. Talagang kahit anong sabihin niyang magpahinga na lamang to at wag nang gumawa sa bahay, hindi talaga to magpapapigil. Naiilang na lumapit siya dito. Mama, aalis na po ako, paalam niya. Tumigil naman to sa ginagawa. Mag-iingat kayo, ani to. Opo mama. Sagot naman niya, sabay halik sa pisngi nito. Pagkatapos magpaalam, lumabas na siya ng bahay. Nakita naman niyang nakatayo at nakasandal sa gilid ng kotse si Jason habang nakatanaw sa kanya. Nang makalapit siya, pinagbuksan siya dito ng pinto ng kotse at walang imik naman siyang sumakay sa backseat. Nang makasakay na siya, si Jason naman ang sumakay sa drive seat. Tumingin pa to sa rearview mirror bago in-start ang engine. Nagtama ang kanilang paningin pero agad din niyang binaling sa ibang direksyon ang tingin dahil pakiramdam niya napapaso siya sa mga titig nito. Napapitlag naman siya ng mag-ring ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang handbag. Kinuha niya ang cellphone sa loob ng bag at napanguwi siya nang makita sa caller ID kung sino ang kanyang caller. Hello? Sagot niya. Oh jeez, for goddamn sake. Where are you? Kanina pa ako naghihintay dito. Late na ako sa susunod kong appointment dahil sa paghihintay sa'yo. Nailayo naman niya sa kanyang tenga ang hawak na cellphone. Unang bungad pa lang ni Drake sa kabilang linya, naabulyawan agad siya. Buti na lang hindi to naging babae. Kung hindi, saksakan to ng bungangera. Paalis na kami dito. Walang kagana-gana niyang turan. Paalis ba ang narinig ko? Paalis pa lang? Shit! Ano bang pinagpuputok niyang butsi mo? Pwede namang tsaka nilang tayo bumili ng wedding ring pag maluwag ng oras mo. Naiinis na rin niyang turan. No. Ngayon na dahil baka sa susunod, masayang na naman ang oras ko. Iniistatura nito sa kabilang linya bago yung naputol. Ibinaba niya ang cellphone at nanggigigil na pinanlakihan niyo ng mata na wari iyon si Drake. Sabay kagat niya ng mariin sa kanyang labi. Kulang na lang durugin mo na yung cellphone mo. Puna ni Jason sa kanya habang nakatingin sa rearview mirror. Nakakagigil kasi yung amo mo. Saksakan ng sungit, nakakainis. Anya na muling pinasok sa loob ng bag ang cellphone. Allison, anong plano mo pag naisilang mo ng bata? Seryosong tanong nito. Hindi naman agad siya nakaimik sa tanong nitong yun.
Isa lang naman ang kanyang tamang gagawin sa oras na isilang na niyang kanyang anak. Ang hindi umalis, kahit nagkasundo na sila ni Drake. Ipaglalaban niya ang karapatan niya sa bata. At hindi siya papayag na magkalayo sila. Hagisan man siya nagsibat ni Drake, hindi sa susuko. Never. Pwede bang wag na lang nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan? Bilisan mo na lang munang magmaneho. Dahil kahit hindi ko nakikita ang boss mo, siguradong usok ng ilong nun sa mga oras na to. Ngumiti naman to bago bahagyang tumango. Pag dumating ang araw na yun, Allison, andito lang ako. Hihintayin kita. Muling anas nito na nakapagpamula ng kanyang pisngi. Pero hindi na siya nagkomento sa sinabi nito. Itinikom na lamang niyang kanyang bibig sa buo nilang biyahe hanggang makarating sila sa mall. Then pagka-parking nila, nakita nila si Drake na madilim ang mukhang nakasandal sa Lamborghini nito. What took you so long? I'm waiting here in almost about 1 hour. Galit na wika nito. Asus, minsan, naputo lang sasabihin sana niya na magsalita si Jason. I'm sorry, Chairman. It's all my fault. Salo ni Jason na bahagyang niyukod ang ulo. Tiningnan niya si Jason na nakatingin din pala sa kanya. Kita niya sa mga mata nito na parang nagsasabi na wag na siyang umimik at sumang-ayon na lang sa sinabi nito. Kaya naman tinikom na lamang niya ang kanyang bibig. At nagulat na lamang siya nang parang singbilis ng kidlat na nakalapit si Drake kay Jason at hinawakan to sa kwelyo. Kita niyang parang nagliliyab na apoy ang mga mata nito habang nakatingin dito. Nagtatagis rin ang mga bagang nito na anumang sandali ay parang lalamunin ng buhay si Jason. Alam mong ayaw kong pinaghihintay ako, di ba? Gusto mo ngayon din ay mawalan ka ng trabaho? Galit na tura ni Drake habang maigpit pa rin ang hawak sa kwelyo ni Jason at halos isang dipa na lang ang layo ng mukha ng dalawa sa isa't isa. I'm sorry, Chairman. Hindi na po mauulit. May inaon pa rin tura ni Jason na hindi iniinda ang galit ni Drake. Kalmado pa rin to. Kaya naman humanga siya sa malawak nitong pasensya. Chairman, tama na yan. Anya na hinawakan sa braso si Jason para ilayo dito. And then inalis ni Drake ang tingin nito kay Jason at lumapit sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin. Pero saglit lang. Dahil lumipat naman ang tingin nito sa kaminyang nakahawak sa braso ni Jason. At sa halip na kumalma, parang lalo pa yata itong nagalit. Don't fucking touch him! Sigaw nito sa kanya. Sabay alis ng kamay niya na nakahawak sa braso ni Jason. Maigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Kaya naman napaaray siya sa naramdamang sakit. Halos bumuon na kasi ang madaliri nito sa balat niya. At hindi na siya magtataka kung may iwang bakas ng palad dito sa braso niya. Ang kaliwang kamay naman nito ay nakahawak pa rin sa kwelyo ni Jason. At isang impit na tili ang kumawala sa kanyang labi nang itulak nito si Jason. Kaya ang siste, bumagsak ito sa harap na sahig ng parking area. Ano bang problema mo? At galit na galit ka. Bitawan mo ako at nasasaktan ako. Anya na pilit inaagaw dito ang kanyang braso. Pero mahigpit ang pagkakahawak nito. Lalo lamang sumasakit pag tinatangka niyang agawin mula sa pagkakakapit nito. Don't you ever touch him. Wala kang ibang hahawakan kundi ako lang. Dahil akin ka lang. You're mine. Only mine. If anyone stole you from me, swear to God, I will kill him with my bare hands. And you too. Galit na sabi nito na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa mga mata niya. Nakaawang lamang ang kanyang mga labi. Hindi agad siya makareact sa sinabi nito. 4 na word lang ang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip sa mga sinabi nito. You're mine. Only mine. Ilang beses rin niyang kinurap ang kanyang mga mata. Pero bago pa siya makabawi sa pagkabigla, binitawan na siya nito at walang lingong likod sumakay sa Lamborghini nito at pinatakbo yun palayo. Nakaawang pa rin ang kanyang bibig habang nakatanaw sa papalayo nitong sasakyan. Natauhan lamang siya nang maramdaman niya ang pagdantay ng palad sa kanyang balikat. Are you alright? Wika ni Jason sa nag-aalalang tono. Yes, I'm fine. Ikaw okay ka lang ba? Nag-aalala naman niyang tanong dito. Ngumiti naman to na parang walang nangyari, pero napanguwi to, parang may iniindang sakit. Hinawakan nito ang kanang braso at sigurado siyang nagkagasgas yon sa lakas ng pagkakatulak dito ni Drake. Halikas dun sa loob ng sasakyan. Gagamitin ko yung sugat mo. May dala kong band-aid at alcohol. Anya na nagpatiuna ng pumasok sa loob ng sasakyan. Sumunod naman to sa kanya. I'm sorry sa nangyari. Anya,
habang dinadampi-dampian ng bulak na may alcohol ang bruises nito sa siko. Buti na lang hindi yun ganun kalaki. Nang matapos, tinakpan niya yun ng 2 Band-Aid. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Do you love him? Napaangat ang tingin niya sa tanong nitong yon, pero hindi siya umiimik at muling inayuko ang ulo. Muli ito ang napabuntong hininga. The answer is yes. Ang katahimikan at hindi pagsagot ay pag-oo na rin sa tanong ko, and I think he loves you too. Malungkot at turan nito. Tumingin siya dito. Kita niya ang malaking panghihinayang sa mga mata nito, ang kalungkutang bumabalot roon. Nagkakamali ka. Hindi niya ako mahal. Paano niya mamahalin ng isang katulad ko? You're beautiful, Allison. Inside and out. Siguro hindi pa lang ni Chairman nasisigurado sa kanyang sarili o hindi rin niya maamin sa kanyang sarili na mahal ka niya. The way he look at you, I know that's love because I look at you like that. Jason. It's true, Ali. Hindi siya magagalit ng sobra kung hindi siya sobrang nagselos ng hawakan mo ko. Tama na, Jason. Hindi totoo yung mga iniisip mo. He doesn't love me anymore. Ang magiging anak lang namin ang gusto at mahal niya. Hindi ako. At kahit kailan, hindi magiging ako. Naiiyak na sabi niya. Parang ang sikip-sikip ng lalamunan niya. At parang ang sakit ng dibdib niya. Ali, anas ni Jason. Ngumiti siya para pagtakpan ng sakit na nararamdaman. Pinigil rin niya ang luhang nagbabadya ng pumatak sa kanyang mga mata. Halika na. Mukhang hindi na matutuloy yung pagbili namin ng wedding ring. Anya na pilit pinasigla ang tinig. Tumango naman si Jason at hindi na nagkomento pa.